Napanood nyo ba yung interview ni Boy Abunda kay Alan Cayetano? Ang daming drama, no? Napaka-ipokritong animal. Kesyo, pinupush niya yung interim release dahil sa human rights, dahil sa compassion, Christian virtue of mercy para kay Duterte, respeto dahil naging presidente at matanda na daw si Duterte. Kaya pinupush niya ang interim release. Well, may sagot sa iyo, Alan Cayetano, si Kiburay. My middle finger goes to you. Tang-ina mo, napaka-ipokrito mo. Sinisira mo ang pangalan at reputasyon ng mga Cayetano. Alam mo kung buhay yung tatay mo, kaliwat ka na napekto sa bayag mo ang gagawin niya sa'yo. Dahil sa pagiging ipokrito mo. Paano mo nasasabi yung human rights? Asa ng kapal ng mukha mo para sa human rights na sinasabi mo? Nung kasagsagan ng war on drugs ni Duterte, sumigaw ka ba ng human rights para dun sa mga kabataan na nadamay, dun sa mga tinaniman ng ebidensya, dun sa mga sinabi niyong nanlaban at pinatay ng walang kalaban-laban? Sumigaw ka ba ng human rights dun sa mga maliliit pang bata na nadamay? Naawa ba kayo dun sa mga kabataan na nagmakaawa na tama na may exam pa ako bukas? Naawa ba kayo dun sa mga magulang na nawalan ng mahal sa buhay? Baka nakakalimutan nyo na yung mga biktima ng war on drugs ni Duterte, lahat mga DDS, mga kabaro ninyo. Naawa ba kayo sa kanila? Ang ina, napaka-ipokrito. At may nalalaman ka pang Christian virtue of mercy. Ginamit mo na naman yung Christian virtue, putang ina. Ipokritong animal. Nung harap-harapan na ng babastos ng babae at nagpapakawala ng mga malalaswang biro si Duterte about sa mga babae, nasambit mo ba yung Christian virtue? Yung nakikipaghalikan ng mga punyeta at mga pokpok ng mga DDS na babae sa national television. Sumigaw ka ba ng Christian virtue? Yung pagbibiro ni Duterte na fininger niya yung maid niyang tangina, asan? May narinig ba kami sa'yo? Wala. Tangina, tigilan mo na yung drama. Yung tinawag na estupido at pinagtatawanan ni Duterte dahil nagpapako sa krus ang Diyos at kinutya ang Santo Papa at Simbahang Katoliko. May Christian virtue ka ba dun sa mga ginawa ni Duterte? Ipokrito. Napaka-ipokrito ninyo. Ngayon, napakaliwanag naman sa mga pro-Duterte senators ang intensyon ninyo kung bakit back-to-back ang drama ninyo. Lahat ng mga plano ninyo, puro palpak. Yung mga gusto ninyong pabagsakin si Marcos dahil gusto ninyong pumalit si Sara, bagsak, failed. Ang ina, palpak, hindi gumana. Kaya ito na naman, back-to-back drama. Tigilan nyo na kami. Nakakasawa na. Nakakarindi ng pakinggan at panoorin kayo. Bakit hindi nyo na lang sabihin straight to our ears, nakaawaan namin kayo para sa 2028 para manalo si Sara Duterte. Huwag nyo nang pinaggagawang gago at bobo ang mga Pilipino. Nakakalimutan mo na hindi lahat ng mga Pilipino ay mga DDS. Kasi alam ko naman, alam ko na nagkakandara pa kayo sa 2028. Alam nyo kung bakit? Nanalo ang mga Duterte dahil nagsanib puwersa ang mga Marcos loyalist at DDS. At dahil sa paninira ninyo at gusto nyo pabagsakin si BBM at maupo at pumalit si Sara, sa tingin ninyo, yung mga BBM loyalists, buboto pa sa inyo at susuporta pa sa 2028. Putang ina, hindi na mangyayari yon. At sa katotohanan na, ang daming DDS na nawala na ng gana sa inyo dahil sa pinagagagawa ninyo. Maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat pag summer ang intensyon ninyo. Na kaya nyo to ginagawa ay para maawa. Tama ng drama, mga DDS lang ang naaawa kay Duterte, kami hindi. At huwag nyo nang ginagamit ang Christian virtue dahil wala kayo noon, mga ipokritong mga gago. Nagmumumura nung sa national television ngayon.
na ako, tahasang minumura ko kayo, magagalit ang mga DDS dahil napakabastos ko, itututang ina. Kahit tadarin ko kayo ng mura, may karapatan ako, mga hinayo pa kayo. Tigilan nyo na yung drama ninyo na yan. Dahil lahat, nabalata na kayo eh. Alam na namin ang kulay ng dugo ninyo. Tama na. At para kay Sara Duterte, alam ninyo, ang pagiging Las Cochera niya ngayon, yung pagpunta-punta sa ibang bansa, malinaw na maagang pangangampanya. Kinukuha na kaagad ng loob ng mga OFW para sa plano niya. Pero nakakatawa dahil sa bawat bansang pinupuntahan niya, wala man lang ni isang mataas na opisyal ng bansa na nag-pay courtesy para sa kanya. Wala. May nalaman na ba kayo? Dahil isa lang ang patunay, isinusuka ang mga Duterte. Alam na ang karakas ng mga Duterte. Kaya walang tumatanggap kay Sara sa lahat ng bansa na pinupuntahan niya. Di pa ba kayo nahihiya niyan? Walang rumirespeto. So ngayon, sa amin kayo hihingi ng respeto para kay Duterte. Kahit matanda na si Duterte, deserve niya na makulong. O bakit? Ang daming mga matatanda, mas matatanda pa kay Duterte, ang pinagdudusahan ng kasalanan sa loob ng kulungan. Mainit, masikip, mabaho, pero hindi nyo ipinananawagan ng awa. Si Duterte na napakadesente ng kulungan, kakaawaan, putang ina, andun na nga yung human rights eh. Tama ng panggagago, Alan, at kay Amy Marcos, tama na yung kaipokritohan ninyo mga gago kayo. Kung gusto nyo tumakbo sa 2028, good luck. O siya, oo na, kayo na ang number 1 sa survey. Paano ba naman kayo magiging number 1? Bukod sa binayaran nyo na yung taga-survey, mga DDS pa yung sinurvey ninyo. O siya, sige natanggap na namin, number 1 na kayo sa survey. Kaya tama ng drama. Huwag nyo na ginagamit ang Christian virtue of mercy, mga putang ina. Napaka-ipokrito ninyo. O, dapat lang sa inyo na minumura ng sandamakmak. Deserve nyo yan. Again, hindi deserve ni Duterte ang compassion, ang Christian virtue of mercy. Hindi niya deserve. Deserve niya na makauwi dito na abo na.